Sa ikaapat na public hearing ng Senate Protect Committee nitong Miyerkules, April 29, muling inimbitahan ang iba't ibang ahensya upang magbigay ng update sa mga hakbang ng gobyerno kaugnay ng epekto ng sigalot sa Middle East at krisis sa enerhiya. Sa pagdinig na nawagan si Senator Win Gatchalian, ang chairman ng komite, ng mas malinaw na accounting sa mga nakatanggap ng ayuda at sa status ng mga programa ng gobyerno. Ayon kay Gatchalian, umabot na sa 41.6 billion pesos ang nagastos ng pamahalaan sa unang 60 araw upang maibsan ang epekto ng krisis sa bansa. Iginiit ng senador na kailangang suriin kung epektibo ba ang mga programa gaya ng fuel subsidy at iba pang tulong para sa mga apektadong sektor. After 60 days, ang release ng gobyerno or disbursements ng gobyerno is about 41.6 billion pesos cut across different intervention programs. So gusto rin namin malaman ngayon kung nasaan na tayo in terms of intervention programs, ilan na ang mga PUV drivers at iba pang constituents natin ang natutulungan natin, ilan pa ba ang kailangan natin tulungan at kung ito ay humaba, magkano pa yung kailangan natin considering na gumastos na tayo ng almost 41.6 billion pesos. Napag-usapan din sa pagdinig ang patuloy na pamamahagi ng subsidiya, particular para sa mga public utility drivers. Ayon sa DSWD, umabot na sa 5.7 billion pesos ang naipamahaging ayuda para sa mahigit 1.40 milyong pampublikong driver sa buong bansa. At to date, we've already catered to 1.14 million public utility drivers. This comprises of tricycle drivers, jeep drivers, TNVS, service delivery, and MC taxis. Of which, as mentioned, 5.7 billion has already been distributed or disbursed. Ipinaliwanag ng ahensya na nananatiling mano-mano ang sistema ng pamamahagi ng ayuda dahil wala pang kumpleto at maayos na listahan ng mga benepisyaryo. Ayon sa DSWD, kung ipipilit ang paggamit ng e-wallet para sa online payout sa kasalukuyang sistema, posibleng umabot sa 2.7 billion pesos ang mawawala dahil sa duplicate names at iba pang problema sa talaan. In the course of doing the payouts, we found out duplicates, triplicates, errors in names and everything na kung simple lang ho pinasok namin kagad sa e-wallets without batting an eyelash dahil sila nag-certify, we would have lost 2.7 billion of much needed resources. Yan po yung mapupunta sa mga ghost riders, ghost drivers. I don't know what else to call them kasi may the average claim rate namin sa mga payout centers namin is only 80%. Meaning, a good 20%, they don't show up. Meron hong pumupunta, expired ang driver's license. So how can you call yourself a driver? Meron pumupunta ho dun, wala talagang driver's license. Dahil dito, iginiit ng DSWD na kailangang ipagpatuloy ang manual na proseso upang matiyak ang tamang validation at verification ng mga tatanggap ng ayuda. Samantala, nagsumite ng position paper sa Senado ang malawak na koalisyon ng mga transport group na layong ipawalang bisa ang 28 taong oil deregulation law. Kabilang dito ang LTOP, FEDJUDAP, Stop and Go Coalition, ACTO at iba pang federasyon ng mga bus, taxi, tricycle at motorsiklo. Isinumite ito kina Senate President Tito Soto III at Senate Committee on Finance Chairman Sherwin Gatchalian. Gate ang mga grupo, bigo ang nasabing batas na protektahan ang publiko mula sa tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng langis na lalo pang pinalala ng pandaigdigang krisis. Nanawagan din sila na ibalik ang Oil Price Stabilization Fund ngayong may krisis. Next slide. Because of that, ang local prices rin natin bumaba after the ceasefire. From a high of 153 pesos ang diesel, bumaba siya to 86 pesos per liter ang diesel. Ang gasoline is around 84 pesos per liter. So at least bumaba siya ng bahagya by about 10 to 15%. Pero because of once again, bumalik yung presyo ng Dubai crude, we're expecting maybe a slight increase in the next few weeks. Connected ito sa presyo ng next slide. Connected to sa presyo ng mga binibili natin sa electricity, sa pagpo-produce ng kuryente. Ang presyo ng LNG is at $16 per MMBTU. Mas mataas siya kumpara to pre-war levels, about $9 per MMBTU. Pagdating naman po sa presyo ng
coal, as measured by Newcastle, mas mataas siya pre-war level. Ang pre-war level is about $115 per ton. Ngayon at $132 per ton. So makikita ho natin, ang presyo ng langis, konektado rin sa presyo ng coal at presyo ng LNG na binibili natin. Imported rin yan. At lahat ito ay internationally priced. So kung bumibili tayo ng coal, which is half of our electricity, at tumaas ang presyo ng coal, sigurado tataas rin yung presyo ng ating kuryente. Kaya in the past few months, nakita natin tumataas ang generation charge. Ang generation charge nung January is about 7.75 pesos per kilowatt hour. Ngayon is 8.88 pesos and 39 centavos per kilowatt hour. So dahil sa pagtaas ng presyo, especially on forex, dahil nakita natin this last few months ang depreciation ng forex natin is about 5% from roughly 57 pesos per dollar. Ngayon, kahapon is $61 per barrel. 61 pesos per dollar. So, pag bumibili tayo ng imported, nag-depreciate ang peso, sigurado mamahal rin yung ating pagbili ng coal and LNG. Kaya ang nakikita nating lately na pagtaas ng presyo ay konektado rin sa gulo sa Iran at gulo sa Middle East. Kaya po itong pagtaas ng generation charge, ito po yung nakikita natin ngayon sa mga electricity bill ho natin. Hindi po yung pagtaas ang lifeline rate ho natin, ang senior citizens discount ho natin, pareho lang, bumaba pa nga. Pero ang generation charge ang tumataas this past 3 months. Kaya nung first hearing ho natin sa Protect, we anticipated this scenario and we informed si ERC Chairman last March 24 na mag-implement ng staggered increase dahil nga ina-anticipate ho natin na tataas yung generation charge. At dahil nga tumataas ulit ang presyo ng lingis, ina-anticipate rin namin tataas pa itong generation charge in the next few months. So we'll discuss that later on, para nagkaroon ho kasi ng triple whammy. Tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang presyo ng langis, tumaas ang presyo ng kuryente, baka rin tumaas ang presyo ng pagkain. But late nakita rin namin yung pagkain, meron ring lag effect yan. We'll discuss that later on. So today we'll be discussing government interventions, as intervention in terms of actual subsidies being given to our PUV drivers, to our constituents, and policy interventions such as staggered increase ng mga presyo ng kuryente at iba pang presyo. At to date, slide 7, ang gobyerno ay gumastos na ng slide 7. Ang gobyerno ay gumastos na ng 41.6 billion pesos. We're already 60 days into the conflict. After 60 days, ang release ng gobyerno or disbursements ng gobyerno is about 41.6 billion pesos cut across different intervention programs. So gusto rin namin malaman ngayon kung nasaan na tayo in terms of intervention programs, ilan na ang mga PUV drivers at iba pang constituents natin ang natutulungan natin, ilan pa ba ang kailangan natin tulungan, at kung ito ay humaba, magkano pa yung kailangan natin considering na gumastos na tayo ng almost 41.6 billion pesos.